At ito naman tayo, pag-uusapan natin ng halaga ng barya na ito. Nakikita nyo ng barya na ito. Kung meron kayong mga ganyang barya, mga kaibigan, kababayan, itong vintage year 1912, pag-usapan natin kung magkano ng halaga ngayon. At talagang hinahabol-habol at hinahanap-hanap ng mga kolektor. Itong barya na ito, sa ganitong year na ito, na barya, ay mayroong mga hawak pa nito at mga lula at lula na, mga lolo at lula natin. Kung meron kayong mga ganyang barya na pinamana sa inyo ng lula at lolo nyo, magulang ninyo, na ibinigay ng mga lula at lolo nyo sa magulang, at pinamana naman sa inyo ng magulang nyo, napakaswerte no. Lalong-lalo na yung year 1906 na ganitong barya. Ay missing yan sa mga kolektor at talagang naglalaway sila dyan. Sabik na sabik silang makakulikta ng ganung barya na year 1906. At ito may mga kolektor na handa magbayad ng malaking halaga. Okay mga kabara, dito tayo sa barya na ito, vintage year 1912. Bigyan natin sa kanyang kunting details. Dito sa kanyang isang 1 piso small type. Sa kanyang composition, 80% silver coins to. 80% sa silver coins. Sa kanya namang weight, 20 grams. At sa kanya namang diameter, 35 mm. At sa kanya namang overs, makita nyo yung kanyang overs, may naka-lettering niya 1 piso. At yung baba naman niya, nakasulat sa ilalim ng paa ng sino mong binibining na sa coin na yan, ay nakasulat ng Pilipinas. At ito naman sa kanya namang reverse, di sa bandang kaliwa ko, ay may nakasulat sa parang eagle na yan, ay yung eagle with spread wings above shell. Sa kanya namang lettering, pabilog na gano'n sa parting edge, ay nakalitering sa kanya United States of America. Sa kanya namang edge, sa ganyan medyo may mga bilog-bilog na maliit sa gilid. Tapos may parang yung edge naman ay parang katulad sa bilog ng katulad sa piso. Tawag dyan po din ay reeded. Mga kabarya, kung meron kang ganitong barya, napakaswerte mo. At kung meron pa kayong mga lula at lolo, itanong nyo sa mga lolo nyo kung meron silang mga naitabi na ganyang barya. Itong barya na ito ay ginagamit natin noon na bilang pananalapi dito sa ating bansa, ay ang halaga lang doon ay piso. Pero ito ay gawa sa silver, 80% gawa sa silver, kaya tawag siyang silver coins. Ito ay napakalaking halaga rin ito at binibili ng mataas na halaga ng mga kolektor. Yes, totoo po, binibili po yan ng totoong mga kolektor. At talagang gustong-gusto nilang makolekta yan. At ipapalala ko rin mga kabarya, kung yung barya nyo walang sira o walang gasgas o luma lang ng itim, pakiusap, wag na wag yung lilinisan. Diyan po bumabasa yung mga kolektor kung gaano nakatagal yung barya at saka yung kondisyon niya. Basta kita po lahat yung mga letra nakasulat sa harap at likod. Yung nasa harap po, yung tinatawag po na overs. Yung sa likod naman po, may eagle sa likod, ay tawag dyan po ay reverse. Wag na wag nyo na pong lilinisan. Huwag yung pupunasan, pabayaan nyo lang. At yan po binabasa ng mga kolektor na kung gaano nakatagal yung barya at makikita kung ano po yung kondisyon niya. At ito na mga kabarya, para dito sa ating vintage year 1912 na 1 piso na may United States of America nakalittering sa kanyang reverse. Pakabarya dito pala sa may 4 dito na percentage sa kanyang itong coins na ito. Sa unang percentage siya sa kanyang very fine is magkakalaga ng, alam nyo magkano? 15,000. Legit po ito.
Nalaman po natin dito sa ating source sa Lumista. Ulitin ko, sa kanyang verifying, ang price na ay sa 15,000. Dito naman sa kanyang extra fine ay 15,000 po. At kung gusto niyo po malaman kung ito sinasabi ko, baka doon sa mas pwede nyo tingnan sa Lumista. Mag-google lang po kayo sa Lumista. I-search po yung barya na yan. At ito naman po sa kanyang extra fine, ulitin natin, sa kanyang extra fine ay 15,000, parehas lang sa bare fine. Ito naman po sa kanyang almost uncirculated, na mas mataas kunti, ay nagkakalaga po siya ng 19,000. Pataas ng pataas, may isa pa. Ito naman tayo sa uncirculated. Mga kababayan, kaibigan, yung circulated sa uncirculated, magkaibang presyo po nun. Ito po sa kanyang uncirculated, doon sa circulated, hindi na ako magtatansa ng price kung magkano. Ito lang ako babase sa ating na-research. Ito po sa kanyang uncirculated, mga kabarya, tulad sabi ko kanina, kung mayroon kayong ganitong barya na pinamana sa inyo ng mga magulang nyo, na galing sa mga lula't lulo nyo, na pinamana sa magulang nyo, na binigay naman ng magulang nyo sa inyo, or pinamana ng lulot lulan nyo sa inyo. Napakaswerte nyo. Ito yung halaga sa kanyang uncirculated na para ka nang tumama sa loto. Kung meron kang ganitong barya, pag-ingatan mo nang hindi malaglag o mawala o saan mo lang may lagay na hindi mo na matanda kung saan mo nalagay at hindi mo na makita, tuluyang mawala. Alam nyo ba mga kababayan, kaibigan, yung pahalaga sa pag-uncirculated kung magkano? 350,000 pag uncirculated. Pero base po doon sa price, siyempre sa bibili ng kolektor, depende pa rin sa pagkakasunduan yung presyo. At titingnan din nila kung ano yung kondisyon ng barya. Basta tungkol doon sa binibili nila. Pero ito legit to na binibili po ito ng mga kolektor at mahirap na talaga hagilapin itong barya na ito. Totoo po na may legit na kolektor na bumibili. Ako na po magpapatunay. Ako may tatlo akong kilalang kolektor na isa doon na pinagbintahan ko na rin ng gold coins ko. Totoo po. Ito po yung gold coins ko na ipagbili ko noon ng halagang 40,000. Yan. Ayun mga kabarya, at kung meron ka, ganyan pa rin sa mga nabanggit ko tulad na sa taas, napakaswerte mo. At hanapan mo ng kolektor kung nais yung pagbili, hanapan mo magandang kolektor na bibili, saan magkakasundo ka ng halaga sa presyong bibigay mo. Kung wala po kayong alam na legit na kolektor na pagbibintahan, pwede kayo mag-comment sa comment section at i-assist ko po kayo, ituturo ko po kayo kung saan nyo pwede ibinta. Yun lang mga kababayan, kaibigan, at sana nakatulong sa inyo sa impormasyon na pinagbigay alam ko sa inyo. At paalam.